Ilang mga general ng militar matapos lumabas sa mga ulat ng demonay anomalya at katiwalian sa loob ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Ayon sa kanila, tila napapabayaan na ang kampanya laban sa droga dahil sa mga maling hakbang at kapalpakan ng ahensya. Sa isang pahayag na rin ipinahayag ng mga general ang kanilang pagkadismaya at galit kay Pangulong Ferdinand Coutinho Jr. Ayon sa kanila, ang mga kalokohan at kapalpakan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagdudulot ng malaking pinsala sa kredibilidad at integridad ng pamahalaan. Hiniling nila na magsagawa ng malalimang imbestigasyon upang malaman ang punot-dulo ng anomalya sa PDEA at tiyakin na mananagot ang mga may sala. Dahil sa isyong ito, nagbabala ang mga general na kung hindi aaksyonan ang mga problema, maaaring magdulot ito ng mas malaking kaguluhan at kawalan ng tiwala mula sa taong bayan. Hiniling ng sambayanan na agad na maglabas ng aksyon ang administrasyon upang masugpo ang katiwalian at masiguro ang maayos na pamamahala sa kanyang laban sa droga. Patuloy naming babantayan ang usaping ito at magbibigay ng pinakabagong update sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulat ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Naka-assign sa akin ha. Sana ba yun? Okay. Live. Ilan ang nag-dislike sa akin? Oh, ano nangyari? What happened? Live. Dashboard. Content. Live. Okay. 39, 40 ang nagdi-dislike. Kaya request ko lang sa inyo, mag-like lang kayo. Like para malunod yung mga troll na nagdi-dislike, mga hinayupak na yan. Okay, so gusto ko lang puntuhan na nakakasawa yung mga balita. Nakakasawa yung mga content. Nakakasawa. Happy Saturday na lang. Happy weekend sa inyo. Naway kayo ay nasa magandang kalagayan. Si nilalapitan lagi. Si Gollum. Hachi. Hachi. Look. Greet. Hello. Maingay itong si Rio eh. Halika. Halika rito. Ito yung stud namin eh. Lalaki namin oh. Bagong gupit oh. Bagong tasa. Hello. Nakakawalo na ito eh. Nakakawalo na. Ivory. Inday. Laba. Ito si Marines, bagong tasa rin tinasahan para hindi masira yung mata. Lalaki ito. Tricolor. Okay, for sale, 1 peso. Dami siguro. For sale, 1 peso. Wow, loko-loko. Ito yung nanay. Ikaw ba yun? Oo nga. Ito yung nanay, oh. Yung nanay. Pink yung ilong. Diba? Liver line. Maangas. Pero takot. Takot sa master. Malaki na, no? Laki-laki, oh. Ito yung isa sa maliit, eh. Okay, sorry. Okay lang. Love kita. Huwag kang magalala. Love kita. Sabi tayo mamaya. Okay. So, maraming salamat sa inyo. Ang nakakainis din, Isa lang ang natin ngayon. Ang gusto kong pag-usapan ay anong klase ka bang Pilipino? Yan. Anong klase kayong Pilipino? Dalawang kategorya ng Pilipino. Isa talaga is yung okay lang na may presidente na may issue sa droga. May issue na nga, nadinig na nga, haka-haka,
merong ebidensya, merong mga testimonya, pero sige pa rin ang salag, ayaw paniwalaan, sinungaling daw tong si Morales, pati yung kongreso natin. So, kung ang comment nanggagaling sa mga analyst, huwag kayong makinig sa mga analyst ng mga bupol. No, mga Pilipinong walang kwenta yan. Napakalinaw. Hindi pwede ang isang presidente ng kahit anong bansa, for that matter, may topak sa droga. No, bangag ang utak. Hindi pwede yun. Saka nakakita. Tapos sila sila yung iiral. Hindi pwede yun. So, tayo, mga Pilipino na nagkokomento, kayo, we are in that group of sane Filipinos, yung mga nasa tama ang pag-iisip. Kasi alam natin, teka muna, yung corruption, napapalakpas yun kahit mali, na nagsashrug off lang tayo ng shoulders natin. Yung nakokorrupt yung mga agency, yung mga pa-party-party, okay lang yun siguro, no? Kahit hindi okay, ibig sabihin sa standard natin, meron tayong sinusunod na mga norms ng society, no? Pero yung pagka yung presidente, ang issue sa kanya droga, anak ng tokwa, anong klaseng mga Pilipino meron tayo kung kunyari yung isang parte ng mga Pilipino, dinedepensahan pa, isa, yung iba pinapasinungalingan pa, tarantado daw tong Maharlika at saka si Morales ba? Si Jonathan, Nathan. Ano sila? Nagsisinungaling daw. Yung PIDEA nagsasabi walang dokumento. Ang daming ipinupukol. Yun yung issue dun sa drug test na yun, na 2 minuto. PIDEA, mga hinayo pa kayo dyan sa PIDEA, sinusweldoan kayo ng taong bayan. Maling-mali naman na magkakaroon ng merong ganong question mark. Alam nyo naman yung standard na ang drug testing inaabot ng oras. Lahat ng pinakita ng mga dokumento o drug test result, PIDEA alam nyo yan. PIDEA hindi kayo pwedeng magsinungaling. At kung merong question mark, bakit nagkaganon yung drug test ng Pangulo? 2 minuto. Di ba dapat questionin niya ng PIDEA mismo, General Lasso, o kung hindi si General Lasso, kahit sino dyan sa PIDEA na matino ang pag-iisip, questionin ninyo. O kaya si Bato sa Senado, questionin ninyo. Saan ka nakakita ng drug test na 2 minuto? Otherwise, lahat ng drug test na yan, baliwalain na lang natin. Anong klase may standard ka ng properly na drug test kung ibang tao, pagdating sa presidente ng Pilipinas, 2 minuto? Dapat ipatawag ninyo, kung PIDEA man o sa Senado, ipatawag ninyo yung doktor, tanungin ninyo yung mga taong involved dyan sa drug testing na yan. Yung pinakita sa publiko noon, nung time ng eleksyon, na meron drug test ang Pangulo, pero hindi sa PIDEA, sa private hospital. No? Ano yun? Tapos ngayon, okay lang, hindi magpa-drug test ang Pangulo kasi meron naman siyang drug test dati na 2 minuto. Anong klase meron tayong Pilipinas kung ang mga sistema natin, ang bumabaril, mga pinuno rin natin, mga opisyal din natin. Kaya hindi tama Hindi dapat natin palakpasin bilang taong bayan. Ngayon kung kayo, parte kayo ng mga taong bayan na okay lang yon, 2 minuto, okay lang yon. Mga wala kong kwenta kayong mga Pilipino. Dapat kayo, umalis sa Pilipinas because hindi kami papayag. Malapit na, TikTok, hindi kami papayag na baboyin ninyo ang Pilipinas. Yung mga nagsasabi dyan ng mga troll, salita lang, mga hinayo pa kayo. Huwag na kayong magsalita at delikado na kayo. Nagdedelikado na kayo. Malapit na kayong husgahan. Malapit na ang reckoning sa inyo. No? Magtapang-tapangan pa kayo. Sa amin, hindi kami nagtatapang-tapangan. Matapang kami talaga. No?
gising kami, gising. Hindi kami pwedeng sipa-sipain lang o api-apihin o uto-utuin o gaguhin because kami, hinihintay lang namin yung huling patak. Yun ang hinihintay namin at doon kayo matakot. Yung huling patak na aapaw kaming lahat. Sinasabi ko sa inyo, warning na yun ha. Kaya kayong mga Pilipino na nagbabadya pa na nagpoprotekta pa sa kamalian, sa katiwalian, sa kagaguhan, sa abuso nitong administrasyon na to, ng mga politiko natin ngayon, maghunos dili kayo. No? Tandaan natin yung mga pangalan ng mga yan, kay senator, kay congressman, kay mga cabinet secretary, kay mga eksperto, kuno-kuno eksperto, may masabi lang para sa ikagaganda ng administrasyon. Panay kayo mga bayaran, panay kayo mga sipsip, panay kayo mga nakikinabang sa maling ginagawa ng administrasyon na to. Hindi kami natatakot. Patayin nyo isa sa amin? O, papalitan kami. Meron babangon. Kasi gising ang mga tao. Yun yung punto. Hindi kami natatakot. At pagka kami umapaw, no? Itaga nyo sa bato. Taga nyo sa bato, hindi yung batong senador. Itaga nyo sa bato, pero kakampi namin yan. Taga nyo sa bato na hindi kami titigil hanggang hindi namin ituwid lahat ng mali ninyong ginawa. At hindi kami magpapakita ng awa. Yan ang tandaan nyo. Hindi kami magpapakita ng awa. Kasi galit na kami. Ginago nyo kami, binaboy nyo kami. Binaboy nyo yung institusyon. Kaya mga Pilipino, dalawang klase lang. No? Dalawang klase lang. Na kailangan you have to choose. Dito kayo sa tama o doon kayo sa mali. Ngayon, yung mga mali, malalaman ninyong mali kayo. Kasi pagka inusig namin kayo, kaming mga Pilipinong nasa tama, uusigin namin talaga kayo. And we do not care. We do not care kung gaano kayo karami. Kasi alam namin, mas marami kaming matitinong Pilipino. Mas marami kaming Pilipino na gustong maganda ang kahinatnan ng Pilipinas. Yun ang tandaan ninyo. Yun ang gusto ko sabihin. Bye-bye. Nakakainit na kasi ng ulo eh. No? Laman ng social media, putragis, yun ang topic. Kaliwa kanan. Ang laman naman ng mainstream media, si Denise Cornejo. Si Denise ba yun? Sinisa, yung makukulong, natulong na habang boy. Anak ng tokwa kayo. Tapos yung sa West Philippine Sea. Pero yung issue tungkol na bangag ng presidente, wala. Anong klase kayong mga media na nasaan yung sense of journalism ninyo? Hayop kayo? May araw din kayo lahat. May araw kayo. Tapos ito mga bugok sa gobyerno, may araw din kayo. Yung huwag kayong nananakot, martial law, huwag kayong nananakot. Kasi the moment you declare martial law, you are doomed already. Pagka nag-declare kayo ng martial law. I'm telling you that. Kasi nababasa ko na yung armed forces eh. No? Mag-declare kayo martial law, mahati yung armed forces. Yun yung pinaka-the worst na mangyayari. Mahati armed forces. You will create a scenario na makikita ninyo na mas maraming Pilipino ang lalagay sa tama. At sinasabi ko sa inyo, kung ako man ang masusunod, hindi ako magpapakita ng awa. Kahit lumuhod kayo, tawagan, magkaganyan kayo, para mo ng awa, may pamilya ako. Ilang beses ko na nadinig yon sa mga kinatay ko. Marami na akong nadinig na ganon. Hindi ako nagpakita ng awa. Tanong nyo sa mga tao ko. Tanong nyo kala Wawawi. Kaya kayo mga Pilipino kayo, meron pa ako sinabihan dyan eh, hindi na dapat dumami yung lahi mo. Kasi galit na talaga ako sa inyo eh. Gago kayo mga Pilipinong walang kakwenta-kwentang pinababayaan. Ang dami nagdudusang Pilipino. Tapos ganyan yung style ninyo. Ang gusto pa ninyo pagtakpan yung kamalian ng isang gago na putragis kayo. Kahit sa kapumantang parte ng mundo,
Pagka pinag-uusapan na yung leader mo bangag, aba, issue yun. Kaya dapat, ang way out dyan, BBM, ang way out dyan, at lahat ng mga supporter ni BBM, simple lang, di ba? Mag-drug test ka na, BBM. Kung ikaw, kunyari ako kunyari ni BBM, kunwari lang, no? Ako yung unang-unang pumirma dun sa withdrawal of support Kung non-negotiable na yun, non-negotiable yun. Kung sakali, kunyari, ang way out mo lang, BBM, i-subject yourself to a drug test. Kung ako supporter mo, sasabihin ko lang, simple. Kung ako general mo, sasabihin ko, bossing, mag-drug test na para matameme yung mga Duterte, para matahimik. Di ba? Yung mga tao, yung Maharlika na yan, yung Morales na yan, yung lahat ng mga nagko-komento sa'yo, para matameme sila, magpa-drug test ka. Ang problema, hindi mo magawa. Kasi, bangag ka talaga adik ka talaga. Ngayon, kung adik ka talaga, bakit tayo susunod sa ganyang klaseng tao? Bakit natin nire-respeto ang isang tao na binababoy ang office of the president? Putragis ka. Inalo mo pa yung tatay mo. Sa buong buhay ko, senior na ako, sa buong buhay ko, wala akong nakitang ganyang presidente na binaboy talaga, sobra, ang ating institusyon. Tapos ikaw, nakdanto ko. Simple lang, mag-drug test ka lang. Okay, yun yung ano ko. Kaya kayong mga taong bayan, mga Pilipino, you will have to decide which is which. Tao kayo, Pilipino kayong matino, o Pilipino kayong bangag, Pilipino kayong walang kakwenta-kwenta. At kung kayo mas marami, ipakita ninyo. At kung marami talaga kayo, good luck Philippines, mananahimik na lang kami. Tatayo kami, magsasabi kami, ito kami one time, big time, ito kami. Pero kayo, kung magpakita kayo, dinedepensahan nyo pa ang hinayupak na maling gawain, dinedepensahan yung kurakot, dinedepensahan yung mga biyahe-biyahe na yan, na walang katuturan, dinedepensahan yung nangyayari sa Senado at sa Kongreso, investigasyon, abuso, tanggalin yung SMNI, pakulong sila Doc Loren at saka si Ka Eric, pahanting mo si Bantag na walang kaano-ano, guilty na. Si Tebes, kortehan ninyo. Tapos si Pastor Kibuloy. Anak ng tokwa kayo. Tapos ngayon, ang pupunteriyahin ninyo, si Maharlika at saka si Morales. Subukan nyo. Maganda nga, dalhin nyo dito si Maharlika. Pagpilitan ninyo. And make a hero out of her. Make a heroine out of her. At baka pagka yan ay pinilit ninyong dalhin dito sa Pilipinas, good luck, goodbye sa inyo, good luck. Tatayo yan May mangyari dyan, masugatan lang ng konti yan, magkaroon lang yan ng peklat Yari kayo sa Pilipinas Because kami mismo magagalit, no? You do not do that. Mga bastos kayo, mga inayo pa kayo. Talaga naman dapat kayo murahin Kasi mga walang kakwenta-kwentong mga Pilipino So yun yung ano ko. Ay, nako. Ngayon, taong bayan, ano pa ba ang kinakailangan natin? Siyempre, gusto nating panoorin. Gusto nating how it will turn out. Binibigyan natin ng pag-asa. Pero ang pinakaano dyan, mahalaga dyan, nagmamasid tayo. Nagmamasid. Inaalam natin kung sino ang mga senator na matitino ang pag-iisip. Sabi ko nga sa inyo, dalawang klaseng Pilipino. Isang nasa tama, isang nasa mali. Ngayon, makikita natin sa mga susunod na araw kung sino yung mga politiko, mga Pilipino, mga supporter, mga vlogger, mga etc. Lahat na klase ng Pilipino, all walks of life na sumusuporta dito kay BBM, gagawin lahat ng paraan para masuppress itong mga Pilipinong totoo. Itong mga concern para sa bayan natin. Bakit? Kailan ba naging tama ang droga? Kailan ba naging tama na ang isang leader ng bansa nag-take ng droga ay magpa-drug test tapos ang sagot bangag si Duterte. 'Di ba? Anong klase 'yan? Maninira siya ng ibang tao pero yung sarili niya ayaw niya ituwid.
Walang kakwenta-kwentang tao eh. Gagawa ka ng kasalanan ng labag sa batas na yung ibang tao na konting putragis kayo, ang lilit na mga tao, makakasuhan, makukulong, maapektuhan yung pamilya nila. Mantalang ikaw, pulang niya ka, presidente ka pa ng Pilipinas, tapos hindi ka magpa-drug test. Para matameme ako, matahimik ako, magpa-drug test ka. Para makita namin. Ngayon, kung hindi ka talaga, alam namin hindi mo naman gagawin, ano ka kasi talaga, bangag ka. At yung mga sinasabi ko nga na mga nakapaligid sa'yo, pati kayo damay sa paghuhusga ng taong bayan. Tandaan nyo yan. The coming people power, hindi na mapipigil. No? Hindi ako nag-i-instigate, alam kong mangyayari. No? Hindi ako tanga eh. Nag-a-analyze ako. The coming people power, you cannot stop. Because yung ngayon, mas marami, mas desidido, mas naglalaway ang mga tao. Kasi masyado yung pinigay, masyado yung sinupres, masyado yung inapi. Masyado kayong nagpagarbo, masyado kayong nagpasasa sa pera ng taong bayan. Tapos tignan nyo, kayo pa ngayon ang nasa tama, kayo pa ngayon yung piling ninyo. Mga hayop kayo. Kaya nga, sige, subukan ninyo. Konting-konti na lang. Yung huling patak na yon, apaw lahat, sabay-sabay yun. Apaw-apaw. Hindi mapipigil. Even the armed forces cannot stop the next people power. Armed forces nga, baka sumama pa eh. No? Hindi namin hindi na nga namin. Mga taong bayan, wag nyo nang expectin na yung armed forces makikilahok. No. May sarili silang bawal naman lumahok sila, may mga baril sila. Hayaan nyo sila. Pero yung mga pamilya nila, kayo ang sumali sa taong bayan. Pagka ang tingin ninyo, nasa tama kayo. Pamilya ng armed forces, kayo ang sumama sa mga taong bayan, ang iniisip ay ang Pilipinas ng kinabukasan ng mga kabataan natin. Huwag niyong isipin yung armed forces because dadating yung punto na yan, mag-iisip ng tama. Kasi alam nila, hindi tama yung nangyayari, talagang walang kakwenta-kwenta. Itong administrasyon na itong pinakawalang ya sa buong history ng Pilipinas. Itong administrasyon na itong pinakaabusado sa balat ng Pilipinas, sa ating kasaysayan. Kaya nga sobre. Anyway, you deserve what's coming. You deserve. Kasi walang sa atin eh. Walang pipigil talaga diyan. Kitang-kita na nararamdaman. Hindi niyo ba nararamdaman ako? Nararamdaman ko. Ramdam ko na ang taong bayan talagang gigil eh. Gigil na. Yung mga OFW natin, gusto nga umuwi. Kung pwede nga umuwi eh. Huwag kayo umuwi. Bahala na yung mga tao rito. Yung sabihan nyo lang yung mga pamilya ninyo. When the right time comes, yung huling patak na yon, and hindi kami magpapaawat, anong gagawin nyo? Ikukulong nyo lahat? Milyon-milyon na Pilipino? No. Kayo ikukulong namin. Kayong mga abusado. Kayo ang lilitisin namin. Kayo. People of the Philippines versus Marcos. Saan ka makakita nun? People of the Philippines versus First Lady Lisa Araneta Marcos. People of the Philippines versus Congressman Tambaloslos. Tapos nun si Mel Robles. Lahat kayo at lahat ng mga senator. Subukan pa ninyo na i-stretch yung bilugin yung kwento. Subukan pa ninyo na gaguhin ng taong bayan. Hindi kami tanga, nakikita namin. Gising na gising kami. Kaya nga, tandaan ninyo yan. Ang dyan ay, nako. Nakakainis. Kaya nga, weekend na weekend. Weekend na weekend. Ang hirap ng, kasi nakaka-stress din no? Nakikita namin yung, ewan ko, kasi ako nakikita ko yung ginagawa nila Ngayon, congressman ngayon na nagsasalita. Ha? Mga, yung sinasabi ninyo, congressman?
na itong Morales hindi ka paniwala na sinungaling. Tarantado kayo. Kayo, ha? Magnanakaw nga kayo Hayop kayo mga congressmen. Sige, umabuso pa kayo. Subukan nyo pa ang taong bayan. Subukan nyo. Ay, nako. You have something coming for you, no? Reckoning is coming. And we cannot stop it. Even kami, pigilan namin yung mga tao na naglalaway, nagalit na galit. Kulang na lang ganyanin kayo. Yung parang manok na sumisipang ganyan. Panay sugat na kayo. Ganun ang taong bayan, galit na galit. Tapos you will hide behind the PNP. You will hide behind the armed forces. And you will tell the armed forces na barilin nyo mga tao. Hindi yung gagawin ng armed forces. Kasi yung armed forces loyal sa taong bayan. Kala ninyo, gusto nyo subukan? Orderan nyo ang armed forces. Subukan nyo. Orderan ninyo na barilin yung mga taong bayan. Tignan natin kung anong mangyayari. Baka mabaliktad kayo, hinayo pa kayo. And when you give that order, make sure that you are so determined to die. No? Make sure you are so determined to die. When you cross over against the people of the Republic, hindi na kayo patatawarin when you give that order. Buti pa nga yung tatay mo, BBM Hindi niya binigay yung order Ang nagbibigay ng order, sila Ber. Yung tatay mo, bugo ka. Yung gusto mong lumaban, hayop ka. Hindi ka nga nakaamoy ng bala Ang sarap mong insultuhin kasi binaboy mo yung pagka-presidente, sinayang mo yung boto ng tao Sinayang mo talaga Kaya nakakainit ka ng ulo. At yung mga opisyal na nakapaligid sa iyo, na akala mong kakampi mo ngayon, ay nako, hindi mo lang alam, baka naghahasa na yan ng kutsilyo. No, giliting ka, hindi mo alam. Kaya huwag kang basta-basta nagtitiwala sa mga nakapaligid sa iyo, BBM. Lisa Araneta, huwag kang nagtitiwala. Mas maganda, magkuha kayo ng toothpick, itusok nyo ganyan sa mata nyo. Nakaganyan, parang di kayo makatulog. Kasi anytime in the night, yung mga nakapaligid sa inyo, they will be the ones to take care of you. Bibit-biting kayo pababa. Akala ninyo? Ang galing ninyo? Akala ninyo? Bayad nyo lahat? No. No. Hindi. Tapos yung mga expert na sinasabi, nanganganib ang buhay ng presidente. Magawa lang kayo ng kwento, mga animal nyo. Kayong dahilan Yung mismong presidente tsaka sa lahat na nakapaligid, sila ang dahilan. Sila nagde-destabilize ng gobyerno. Nananahimik ang Pilipino. Ang habol lang namin, makabili kami ng bigas na tamang presyo. Ang habol lang namin, lumaki yung aso ko. Yun yung akin nako, mga walang niya kayo. Ay, Bori. Saan yung iba? Wala. Laba. Ito si Inday Inday. BP. Magsalita ka na. Magsalita ka na. Ayaw magsalita Yung turuan ko nga magsalita. Sabi mo man lang, BBM. Bangag. Di ba? Wala, ayaw magsalita Kailan ka magsasalita? Kailangan ka na namin magsalita Mawa ka na sa Pilipinas.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!